Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay narito mula sa Department of Health upang ibahagi ang mahalagang impormasyon tungkol sa pambansang programa sa bakuna. Ang pagbabakuna ay isang mabisang paraan upang maprotektahan ang ating mga anak at buong komunidad laban sa malulubhang sakit tulad ng tigdas, polio at pulmonya. Ang chart na ito ay nagpapakita ng mga pangunahing bakuna, kung saan ito ini-inject, kailan ito binibigay, at ang karaniwang mga side effect. Halimbawa, MMR at varicella, ibinibigay sa subcutaneously sa edad na 12 hanggang 15 buwan at inuulit sa 4 hanggang 6 na taon. Ang DTaP at Tdap, maramihang dosage mula sanggol pa lang at may booster sa pagdadalaga o pagbibinata. Ang hepatitis A and B, ibinibigay intramuscularly mula sa kapanganakan at may pagitan ng ang mga dose. HPV, karaniwang 2 o 3 dose simula edad 9 hanggang 14. Ang flu at COVID-19 vaccine naman, ibinibigay taon-taon o ayon sa kasalukuyang guidelines. Karamihan sa mga side effect ay banayad lamang tulad ng pananakit sa lugar ng turok, lagnat o pagkakapagod. Kumonsulta sa inyong doktor para sa tamang impormasyon ukol sa bakuna. Ako po, pinabakuna ko talaga ang mga anak ko dahil mas kampante akong alam kong protektado sila. Maraming salamat po. Totoo po yan. Kapag bakunado ang mas maraming tao, mas protektado rin ang mga hindi maaaring mabakunahan. Gaya ng may malubhang karamdaman, tinatawag po natin itong herd immunity. Paano po yung mga nagsasabing may masamang epekto ang bakuna? May nabasa kasi akong nakakatakot sa Facebook. Naunawaan ko po ang inyong pag-alala. Lahat ng gamot, kabilang ang bakuna, ay maaaring magdulot ng bagyang side effects kaya't gaya ng lagnat o pamamaga sa lugar ng turok. Pero ang malubhang epekto ay napakabihira. Mas malaki po ang benepisyong dulot ng bakuna kaysa sa panganib. Paano po natin masisigurado na ligtas ang bakuna? May proseso po ba ito? Napakagandang tanong po. Bago aprubahan ng bakuna, dumadaan ito sa maraming yugto ng pagsusuri, mula sa laboratorio hanggang sa clinical trials na may libu-libong voluntaryo. Pagkatapos maaprubahan, patuloy pa rin itong binabantayan ng mga eksperto para masigurong ligtas ito. Meron pa po ba tayong ibang mga tanong? Wala na po. Yung iba, Wala na po. Nasagot niyo na po yung mga katanungan ko. okay, so bukas po kami sa inyong mga tanong. If meron pa man, layunin po naming magbigay ng tamang impormasyon at alisin ang mga maling paniniwala. Sama-sama po nating pangalagaan ang ating kalusugan. Yun lang po at maraming salamat sa inyong atensyon. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH.